Aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si Jay Ruiz at si Claire. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Yung mga ebidensyang hinihingi ni Yusek, well, madam, inisa-isa ko na po yan. Yung gagawin nila sa saligang batas, yung panunupil sa mga vloggers, yung sunod-sunuran na ang Kongreso at ang Senado dahil nabili na sa pera, yung mga lantarang korupsyon sa ating lipunan, yung pagbaboy sa ating national budget. Ano pong totality niyan? Ang totality niyan ay talagang papunta na tayo sa diktadurya na isang tao lang ang masusunod. At yan ay ang presidente. At yan po ang definisyon ng diktadura. Napakadami na pong ebidensya. Na wag na naman nating sisihin yung Yusek na bagong-bago. No? Intindihin na lang natin na talagang mahirap ang trabaho nila. Galing din ako dyan. Pero mas madali ang trabaho ko. Bakit? Kasi yung aking naging amo, unang-una, alam ang batas. Abogado. So, madali sagutin ang mga tanong na legal, no? Dahil alam naman ni Presidente ginagawa niya. Pangalawa, walang bahid ng korupsyon. In fact, maagang-maaga pa rin, ang mga sinibak niya sa pwesto, yung mga pinakamalalapit sa kanya sa kampanya, di ba? Naalala niyo yun, yung DILG Secretary, at saka yung NIA, National Irrigation Authority Administrator, sibak-sibak yan. At ang dami mga nasibak na mga napakalalapit sa kanya, wala siyang pakialam. Yung pag meron kang whiff of corruption, tanggal ka na. Ang mahirap lang sa akin nung panahon ko, dahil nga mapakaingay ng mga dilawan. Dahil sila yung pinalitan na administrasyon, malakas pa rin ang makinarya nila, napakaingay nila, at talaga namang sila yung pumupula kay Presidente Duterte hanggang ngayon. So anyway, ang problema naman nitong mga bagong PCO at pangatlong PCO na nga ito, talagang mahirap ang trabaho nila. Kasi unang-una, hindi sila tagapagsalita. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ikaw ay reporter kung sino talaga ang pupuntahan mo para sa kasagutan sa mga tanong mo tungkol kay Presidente. Ang gusto kasi ni Presidente, siya na ang magiging spokesperson ng sarili niya. Pero at the same time, yung huling humarap siya sa media, isang beses lang siya, isang buwan na harap sa media. Pwede ba naman yun? 30 days in a month, isang beses mo lang maiengkwentro ang Presidente. Pangalawa, hindi abogado. So, sa usaping legal, he will have to rely on his executive secretary na abogado. Pero at the same time, paano mo sasagutin kung ang tanong ay nakadirekta sa presidente mismo? Pangatlo, ito yung sinasabi ni Inday Sara. Hindi alam kung paano maging presidente. At least, si Presidente Duterte, ang buong talambuhay niya, siya ay nasa ehekutibo, no, bilang mayor ng Davao. No? So, alam na alam niya na ang isang bansa ay isang malaking syudad lamang yan, no, na pinalaki. So kung paano niya pinasigla ang Davao, ganoon din ang ginawa niya sa Pilipinas. No? So madali lang sa kanya. So aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si Jay Ruiz at si Claire. So ayun, ang ating suma total. Huwag na kayo magtataka kung hihingi ng ebidensya si Yusek Claire Castro kasi trabaho niya yan. Pero si Atty. Claire Castro naman, pag ako ay humingi ng ebidensya, huwag ka naman masusurpresa kung saan damuhan ng ebidensya ibigay sa iyo ng taong bayan. No? Dahil ang taong bayan naman talaga naghuhusga pagdating sa mga isyong politikal. Gaya ng papunta nga ba ang Pilipinas sa diktadurya? Ikaw, Pilipinas, anong tingin mo? Papunta na nga ba tayo sa diktadurya o diktadurya na nga ang administrasyon? Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger.
Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Ma'am, on another matter lang po. Ma'am, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Thank you, ma'am. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary Jay Ruiz na I'm here po. Ang layo na tingin ko. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yung freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? At meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nagba-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check.
So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay May Sharon, nagulat sila including Cheese Escudero, kasi nasanay sila na walang ginagawa ang DCO for nearly 3 years. Ngayon all of a sudden, biglang nabago ang scenario in the person of Ate Claire Castro, who is very good in her job so far. Pahayag naman ni Jason Amantillo, statement po ba ng Pangulo ang sinabi mong maam o baka personal opinion mo? Just asking lang po baka ma-fake news kami. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Isabelo de la Cruz. Oo nga Madam Vlogger. Mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto, lalo na sa palengke, tapos palengkera pa yung nagbibenta. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.